Sunod ka ng sunod sa tao. Huwag tayong basta nagtitiwala sa tao. Hindi lahat ng tao katiwa-tiwala. Let us put our trust on the Lord. And we will not be put into shame. Siguro, tama na yung sinabi ko sa inyo na yun na mag-isip kayo. Baka kinakausap kayo ng Diyos, baka kayo pinatitigas ng inyong kasalanan, mga kapatid, mga kababayan, mga government officials. Mamamatay po ang tao. Hindi tayo mananatili sa mundo, dapat bago tayo mamatay, maghanda na tayo. Na sana makaharap tayo sa Diyos pagdating ng araw. Natatandaan ko yung isang tula nung araw. 20 years ago, after I have shed the last drop of my blood in the gory battlefields of Bataan and Corregidor, I faced my Creator with an overwhelming pride in my heart. God, I said, I have done my share. I have sacrificed my life so that my people may live in lasting peace. Now I stood once more at the presence of God. Go back, he said. Look at your people in your country today. See how they have made a mockery of what you have died for. See how they have destroyed the very essence of democracy. And so, ladies and gentlemen, I have come back, not as a living mass, but as a ghost. And this is my story. My mother and I were living peacefully in a small mountain farm. Suddenly, a group of Japanese soldiers swooped down on us. My father and I were hogtied, and before our shocked eyes, my mother was abused and was raped. After their sadistic thirst was quenched, they killed her in cold impunity and abandoned her mangled, bloody and lifeless body in the dust. The next thing I knew, I was lifted up by a group of kind Filipino soldiers. They brought me back to their camp alone. Yes, alone. For my father had already died. The next thing I did when I felt strong enough was to ask for a gun and begin fighting the enemy, not only to avenge the death of my father and my mother, but to die if need be for a free and democratic way of life. Yes, ladies and gentlemen, there in Bataan I fought, and there in Bataan I died. That was 20 long years ago. Now as I look around me, I see my people fighting and killing one another. I see them raping our own women, butchering our own children, and destroying our own homes. What possible power could have deprived of this decency that they will now violate the sanctity of our women? What possible power could have twisted the hearts and the minds of our people that they will now fight and kill each other? In sheer desperation, I tried to blot out all of these things from my mind, but they all come back to me in all its painful and brutal vividness. I hastened to my Creator and cried out, God, forgive them, for they know not what they do. Ayun. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa yun. Grade 6 po ako nung meron kaming declamation contest nun eh. Eh, totoo yun ngayon eh. Eh, marami ngayon, Kristyanuhan lang eh. Eh, dapat lahat ng tao bumuti. Saan tayo bubuti? Sa pagsunod sa Diyos. Kaya nag-aanyaya po ako sa inyo, mga kababayan. Tigilan nyo na yung pagsunod sa utos ng tao. Yung pagluhod sa bato. Hindi utos ng Diyos yan. Yung pagpapasa ng bato, pagpapasa ng mga ribulto, hindi utos ng Diyos yan. Karumal-dumal sa Diyos yan. Maghunos dili kayo. Mga kababayan, pumupunta sa Quiapo pag Enero 9. Bawal po yan ang Biblia. Ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Thou shalt not make thee any graven image, any likeness of anything that is in heaven above, or that in the earth beneath, or in the waters beneath the earth.
Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Dili ka magbuhat alang kanimo, ug linilok nga larawan, ni sabisan unsa nga dagway, sabisan unsa nga butang, nga atwa sa ibabaw sa langit, kun sa ilalom sa yuta, kun sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughoan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Señor, tu Dios. Fuerte, celoso. Kita nyo? Fuerte, celoso. Siloso ang Diyos. Ayaw niya nung luluhod-luhod ka sa kahoy. Utos ng tao yan eh. Utos ng Diyos ang gamitin nating pagsunod, mga kapatid. Walang kwenta, utos tao. Magpipinitensya ka, walang kwenta yan. Maglalagay ka rito ng krus na uling, ay wala sa Biblia yan. Saan ka nakakita mga apostol kumuha ng kawali at nilagyan ng krus yung mga miyembro? Wala naman nun eh. Lahat ng pinagagagawa natin, nanghihinayang ako. Pagka Dulo Santos, ang lalaking kandila na uubos, lalagay sa mga libingan, tapos nanakawi naman pag nakatalikod ka ng mga bata. Ano? Yun naman lalagay mo sa Quiapo, yung kandila. Habang panahon na yung usok ng usok ang kandila ron, hindi naman nabawasan ng sugarol, ang lasenggo, mandurukot. Utan nyo? May nagagawa ba yun? Ang magagawa natin, sumunod sa utos, tinan ninyo. Bubuti tayo pagka susunod tayo sa mga utos ng Diyos sa atin. Mga ama! Mga ama, huwag niyong mungkahiin sa galit ang inyong mga anak. Turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina, na siyang unang utos na may pangako upang mabuhay kang malaon at yumaon kang mabuti sa lupa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. Sino man nga hindi napopoot sa kanyang sariling katawan, kundi kanyang iniibig at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa na sa pagkakilala, pakundanganan nyo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Huwag kayong maging mapait sa inyong asawa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Igalang ninyo ang inyong mga asawa. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Mga babae, yun ang mga utos eh. Ibigin mo kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yung mga makaaway mo, ibigin mo rin. Pag nagugutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Hindi sinabing, yung kaaway mo, dalhan mo ng bomba, pasabugin mo. Wala nun. Wala nun. Kaya kung susunod lang tayo lahat, wala nang kailangan pulis eh. Ayan ang dapat nating makita, mga kapatid. Kaya tama na po yan, yung aking introduction. Umpisahan na natin yung ating portion na itanong mo kay Soriano. Kung may magtatanong, kasi gusto ko mapaglingkuran ng mas marami sana na magtatanong, Brother Joseph. Sa ganito, mga kapatid, saksi kayo na hindi totoo yung pinaparatang sa atin na tayo raw, ang mga tanong daw dito, mga planted, mga, ang tawag doon, mga scripted. Wala naman ako script eh. Nakita nyo, nakakaisang oras na ako rito. Meron ba ako script na binabasa? Wala naman eh. Pinalalabas na tayo ng loloko ng kapwa. Wala po, hindi po totoo yun. At kayong magtatanong, kayo ba, nakausap ko ba man lang kayo? Hindi naman eh. Hindi ko po nga kayo kilala eh. Sige po, kapatid. Medyo naguluhan lang po kasi ako. Sabi po kasi sa unang Korinto 13:7 na ang pag-ibig, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat Opo. ay tinitiis. Nakasulat yon. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Nakasulat sa 8. Opo. Maging ang mga hula ay matatapos, ang wika ay titigil, pero ang pag-ibig hindi mawawala. Di ba? O nga, ba't ka naguguluhan, kapatid? Kaso po kasi sabi po sa unang Juan 4:1,
sinasabi Huwag po kayong na... magsipaniwala sa bawat espiritu. Ang tinutukoy naman kasi lahat pinaniniwalaan ng pag-ibig doon sa 13:7 ng unang Korinto, yung tungkol na mga bagay na galing sa Diyos. Alam mo, may limit ang paniniwala ng Kristiyano. Tingnan mo sa unang Korinto 4:6. Ito yun, babasahin natin. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun, kita mo. Ang paniniwalaan mo, yung mga nakasulat. Labas ang nakasulat, hindi mo dapat paniwalaan. Kaya, yung may pag-ibig, kung maniwala man, lahat pinaniniwalaan niya, sa nakasulat. Ang tinutukoy lang na lahat pinaniniwalaan, yung mga nakasulat sa Biblia. Kasi, bukod sa nakasulat, hindi tayo dapat na magtiwala Dapat magdisiplina ang ating paniniwala sa nakasulat. Halimbawa, nakasulat ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa langit. Nakasulat yon. Laman, dugo, hindi pwedeng pumasok sa langit. Ngayon, para makapasok tayo sa langit, sabi ng Biblia, unang Korinto 15:51, isang hiwaga ito, sabi ni San Pablo, itong may kasiraan, dapat munang palitan ng walang kasiraan. The corruptible must dress or must be changed into the incorruptible to pay. Babalik-balikan ka na, ente. Kung sabi mo, ayaw mo. Tipupunta ayaw mo. Hindi ka na babalikan nun. Maghahanap ng ibang aalukin yun. Pagkalima, pinuntahan ka, wala ho kong pera Mrs., meron tayong installment plan. Baka hindi ho namin kaya Sa bagay, gusto ko nga para makapagtinda-tinda kami ng ice candy. Ay, naku, babalik-balikan ka na nun. Ganun ang demonyo. Tutuksuhin ka ng tutuksuhin. Pero pag hindi mo pinapansin, harapin mo, hindi ka niya nababalikan. Santiago, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Tatakasan ka pagka lumabang ka. Ganyan po, kapatid. Yan po. Salamat, kapatid, sa Abu Dhabi ba yun? Opo. Okay. At standby po sa Singapore. Dito po tayo, Brad Danny, sa panauhin kasama mo dyan. Magandang gabi po. At kunin po natin ang susunod natin, si Brother Berting Carmona. Magandang gabi po, Brother Berting. Magandang gabi po. Magandang po. Ayon po sa Biblia, ang ating tagapagligtas ay si Heso Kristo na siyang darating. Ito po ang aking tanong. Alin po ang pinakamahalagang bautismo? Ang bautismong sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, o ang bautismong sa pangalan ni Jesus? Acts 2:38. Ito lang po. Ito po sagot ko, kapatid. Yung po sinabi niyo, si Kristo ang ating tagapagligtas at siyang darating. Kulang po yun. May iba pa pong tagapagligtas bukod kay Kristo. Meron pa pong iba. Pakinggan niyo sa 4 Gs ng unang Timoteo, ganito sinasabi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Meron pa pong isang tagapagligtas, yung Diyos na buhay. Si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Yung tatay niya, yun ang Diyos na buhay. Yun din ang tagapagligtas din po yun. Si Kristo kasi, tagapagligtas yan ng iglesia. 5 ng Epeso. Pakinggan nyo. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kristo po tagapagligtas ng katawan. Yung katawan, yun na yung iglesia sa 1:18 ng Kolosas. Pakibasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon. Pero alam nyo ba na hindi lang naman yung nasa iglesia ang maliligtas? Meron hong mga tao na hindi nakabalita ng iglesia. Kagaya ng mga panahong, ang mga narito pa sa Pilipinas, mga igurot, mga tausug, mga mangyan. Wala pa pong iglesia rito noon. May mga tao naman pong mabubuti noon. O kaya, kagaya sa halimbawa, sa mga lugar na wala naman pong nakakarating pang Biblia, meron din
naman pong maliligtas doon kung nabubuhay sila sa kabutihan. Kaya, ang Kristo, tagapagligtas ng iglesia. Yun namang Ama niya, tagapagligtas ng lahat ng tao na naglingkod na may malinis na puso. Kahit hindi naanib sa iglesia, nung mga panahong wala pa ang iglesia dito sa lupa. Ngayon, ang tanong nyo, alin ba ang mahalagang bautismo? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, o yung bautismo sa pangalan ni Jesus? Eh, kayo na nga ang may sabi yung isa kumpleto 28, 19, 20 ng Mateo, pakibasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kompleto po yun Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you, even up to the consummation of the ages. Ang sabi po sa 28, 19, 20 ni Mateo. Ay ako, ang tinatanong nyo po sa akin, alin ang mas mahalaga? Di siyempre, mas mahalaga yung kumpleto. Tinan ninyo mga apostol, pati sa pagbibindisyon, ang ginagamit na bindisyon, pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Basa. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ayun. Kasi hindi mo naman po pwedeng ialis yung Ama Kristo na lang. Lalabas po, antikristo tayo nun. Dapat sumampalataya ka sa Ama, sumampalataya ka rin sa Anak. Nakasulat po yan sa unang Juan 2. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo?